Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin na iyong April 19 to 25, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng post niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Tira reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative warning yun para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, pwedeng maiwasan, at iba pa. Meron kang Leo, Sagittarius, Libra, Aries, and Taurus. Okay, Pisces. So, iba sa inyo is may mga sitwasyon daw na kasi nag-growth yung inyong spiritual, no? Nandun sa point na yon. Iba sa inyo, you are a tarot reader. Ang nakita ko dito, may mga sitwasyon doon na magsasuccessful ka. May mga mag-open pa na door para sa iyo. Sa iba naman sa inyo is victory and success is happening. O may mga parating na ikasisiya mo or ikakasuccess o mga successful situation. May mga bagay ka na gusto mo i-grow or may mga sitwasyon ka na pinag-iisipan, pinag-aaralan, or you want something to transform or you need to transform doon sa bagay na yun para ito is mag-success. May mga bagay na kailangan mo na rin ma-enlighten. Pwedeng physically, emotionally, spiritually, pwede na doon sa point na yun. And then, sa iba naman sa inyo is pwedeng nasa bahay lang kayo or pwedeng nasa bahay yung trabaho mo or mas komportable ka talaga na nasa bahay and sometimes you put boundaries din or you putting a guard sa ibang tao pwedeng nahandoon sa point na yun ano, magkakaroon ka ng questioning quarrent sa isang babae or maybe may mga sitwasyon na mararamdaman ka sa kanya na painful or masakit siyang magsalita or magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, pwedeng nahandun sa point na yun or pwede itong sa work pwede may mga pag-uusapan kayo related to your work, money, or finances, mga ganyan, no? And then also, is pwede makaka-receive ka ng information, communication, or news, or pwede itong mangyari sa'yo or someone who's connected sa'yo. There's a danger or may mga biglaang magaganap o mangyayari. May aksidente. Mag-ingat na lang kayo, no? There's an accident, ako na nakikita sa'yo, or warning lang naman yun, ano? And may doctor, hospital, either ano siya, pwede rin siya sa check-up, pwedeng nandun sa point na yun. Pwedeng may babae, or someone is connected sa'yo, na kailangan talaga na magpa-check-up kasi baka may sakit, or pwede rin na kailangan need niya talaga yung tulong mo, pwedeng nandun sa point na yun, no? Or may mga surgery situation. Yun na nakita ko Mag-ingat ka na lang sa mga taong masasakit magsalita or kung ikaw ito, iwasan mo na lang din. Yan. And then also, mag-focus ka na lang sa kasi there's a growth happen naman talaga sa iyo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Ano lang, ang nakikita ko dito, maingat ka lang sa mga matatalas na bagay. No? Matutulis, matatalas na bagay na pwede kang masugatan, pwede kang mahiwa, pwede kang madapa, basta maduguan ka. No? Yan, mag-ingat ka na lang din. Sa nakikita ko sa iyo dito, may mga alaga ba kayong sakan tuloy, no? Isda? Yan. And sa iba naman sa inyo is positive outcome is coming. May malalaman ka raw katotohanan. Or sa iba dito is happiness to Sa iba naman sa inyo is magigain daw yung wealth and may abundance na magaganap daw sa inyo. Sa iba dito may mga business
own business, or may mga minamanage kayo, leadership, ganyan. May mga may mga situation of mag-growth pwede mga finances, mga ganyan. Sa iba dito, spiritual growth to. O di ba growth? Sabi ko sa iyo, o di ba leadership? Sabi kayo, transparency and security. Aba, naglabasan lahat. Ano yun? Paano yun? Ito na, lumabas na lahat. Same pattern, universe. Okay, pag ito is sa love life, kung kayo is single, sa love life, sa single, sa mga love life nyo, is, ang nakikita ko dito, open ka naman, actually, hindi ka naman nagpuput boundaries, ang nakikita ko dito, but you need to secure din yung sarili mo, no? Tandaan mo, huwag ka magpapakontrol. Siguro ang dami mo na rin natutunan sa nakaraan at gamitin mo yon bilang sangkap sa iyo, bilang protection sa iyo, 'di ba? Sa mga taong makikilala mo this time sa nakikita ko sa iyo dito. 'Di ba dito kontento ka naman sa nakita ko. Pero hindi ka nagsasara ng pinto pagdating, At may darating. Oo, may darating sa iyo. Pero may darating sa iyo, pero mag-ingat ka pa rin. Basta huwag ka magpapakontrol sa kanya. Basta may mga bagay na kailangan mong habaan din yung pasensya mo at huwag ka magmamadali, no? Yan, pag-aralan at pag-isipan mo siyang maigi. Kung okay ba siya or hindi. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to sa relationship, kung nagkahiwalay kayo, sa nakikita ko kasi dito is wala kasing boundaries yung isa, no, sa inyo. Kumbaga, open na open siya. Kahit na may karelasyon na siya, ganun. Pwede nagkaroon siya ng attraction, hindi yung pagkocontrol. And then, talagang masyadong kang naging more on patient pagdating sa kanya, sa mga may third party dyan. Pwede rin na-sense mo rin na meron talaga at din mo nalaman, pwedeng nahandon sa point na yun. Pero kung titinan ko dito, alam mo na nagkaroon pa to na patient situation, para nagkaroon pa rin ng kahit pa paano naging patient or nagkaroon pa rin ng pag-aayos. Pero wala talaga, di ba? Ganun talaga. May mga lalabas at papasok talaga sa buhay natin. But kailangan mong matuto dun sa nakita ko dito. Palaging kung papasok ka sa relasyon, di ba pala, kahit kanino namang zodiac sign balance lang talaga. No? 50-50. Dito naman sa sitwasyon mo na kung wala itong, sa third party, bahala na kayo. Di ba? Yan. Nasa sa inyo yan. Sa nakita ko dito. Pwede naman nasisense mo na rin naman yun. Na manipulate and nakokontrol ka lang din ng sitwasyon siguro. Diba? Well, nasa sayo na yun. Kung wala naman kayong third party relationship, pwedeng LDR din kasi kayo, no? Yan. But still, kung wala kayong third party, nahandun yung there's a growth situation or talaga nahandun sa point na hindi kayo ganun na nagmamadali talaga, no? Parang you enjoy your life sa nakikita ko dito sa iba sa inyo. You try to make it balance, nandun yung nagre-reveal din, lalo na kung bago kayo nito, nagre-reveal din kayo ng connection talaga na para maging mas matatag. Kung matagal na kayo, nandun na yung comfortable life, no? Well, open naman kayo sa isa't isa, sa nakita ko dito, nandun naman yung matatag na connection, nandun din naman yung isa sa inyo naman talaga, mabait naman talaga. Well, para naman kayo mabait. Kumbaga, hindi siya pabigla-bigla yung isa sa inyo. Kaya kahit pa paano, nag-growth yung connection. Kung this is your career, so pagdating sa career mo, Pisces, is nandun yung point na secure ka na rin sa iba sa inyo, maybe sa inyong career, or sa iba sa inyo, if you want to make it secure, kasi pwede kayong maging boss with your own business, or may meron kayong ima-manage na sitwasyon, kasi this is a leadership situation. Sa iba kasi, this is you. Kumbaga natin yung point na mas magsasucess kasi kayo with your own leadership or own business or own pamamunuan. Yun na nakita ko. Pero sa iba sa inyo is kung nasa isang aspeto kayo ng buhay is magkakaroon ng mga growth. Sa iba dito kasi may darating na opportunities sa buhay mo. Yeah, may mag-o-open na door. Di ba sabi ko kanina, may mag-o-open na door? May mag-o-open na door sa'yo at yun daw ang ikaka-growth mo. Or maybe, kung hindi ka naman talaga aalis sa situation mo, sa trabaho mo, is doon na yung secure ka na doon sa trabaho mo. Pero kung gusto mo, may mga mag-o-open na opportunities sa iyo. Yun, nasa sayo na yun. No? Sa nakikita ko dito.
kung paano mo siya actionan. Energy ni Pisces. Sa life mo, open ka naman, actually, open ka, okay ka naman makapag-communicate, you always trust yung mga tao na connected talaga sa'yo. Kumbaga, handun din yung ano mo, yung leadership aura mo sa sarili. Mahaba rin naman yung pasensya mo kahit papaano, no? Talagang hinahabaan mo talaga. Mas more ka nagpo-focus this time sa sarili mo, sa love, sa ano. Kumbaga siguro mas komportable ka talaga pag mag-isa ka, no? Yun. May tao talagang ganun, no? Pagka pag-isa ka, parang nandun yung nagcha-charge ka. Nagre-recharge ka pag mag-isa. Kasi, pag iba, di ba, parang pag may makasama ka, parang nakaka-drain ng energy. Alam mo yun? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Mag-ingat ka na lang din when it comes to a life kasi magkakaroon ka daw ng misunderstanding o meron ka mga mami-misunderstanding na situation. Yun ang medyo habaan mo yung pasensya mo, try to analyze, try to progress, ganyan. Kumbaga, huwag kang magiging impulsive or pabigla-bigla talaga, no? Kasi pwede magkakaroon ng mga misunderstanding sa life. Pwedeng mag-mess yun. Energy. Okay, pagdating sa yung energy, sa energy mo, you putting your effort in some aspect of your life. Nandun ka sa point na iyon, as in, may mga bagay ka na nagkakaroon ng kamalayan, may mga bagay ka na iniisip, kumbaga, nandun yung may mga bagay na gusto mo i-move forward, nandun yung lakas ng loob mo, may mga bagay ka na pinofokusan. So, iba naman sa inyo, energy nyo is may hinihintay daw kayo. May paghihintay. Sa iba, yung energy mo kasi is nagkakaroon ka ng mga bagong pananaw ngayon sa iyong kinabukasan, may mga bagong plano, tapos nahandoon yung mga bagong strategy sa buhay, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga movement ka daw na gagawin, or pwede rin kasi na nandun yung point sa iba sa inyo is, basta you putting effort in some aspect of your life kasi. Sa iba, baka gusto nyo mag-travel, mag-iba ng lugar, ng trabaho, parang may mga pag-iisipan ka ata na gano'n. Yun. Parating. Parating kay Pisces. Okay. Dalawang beses nang lumabas yung The Wheel of Fortune. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is okay. Ibig sabihin, parating sa iyo dito. Either mas lalo ka nang maghihigpit ngayon this time sa pera mo, kasi you want to recover it, pwede na handle sa point na yun, or talagang you are more on saving to your money this time. Yun. And then, ang parating din sa iyo is, ang nakikita ko sa iyo dito is magkakaroon ng mga dealing o may mga tao ka makikilala bago. Or pwede rin na magkakaroon ka ng dealing, partnership, connection, or collaboration, pwedeng ganun. Or sa iba dito is may mga recognition situation or may mga pagkakakilanlan, papuri, sitwasyon, Maraming idea na papasok sa isipan mo. Kumbaga, mas marami kang maiisip this time na gusto mong gawin or maraming opportunities na darating sa buhay mo. Sa iba sa inyo ha. Pero ang sinasabi ito, huwag ka magmadali. Sa nakikita ko dito. May mga indecision situation ka. May mga time daw na pwedeng manakit yung likod mo, batok mo, balikat mo, balakang mo. Mag-ingat ka na lang. Kung nangyari na to noon, muli itong mangyari muli ngayon. Ang sinasabi dito, may tao na makipag-usap sa iyo, mas bata to sa iyo. Or ikaw ang kakausap sa kanya. Pwede may mga pag-uusapan kayo related to money situation. Pwedeng nahandoon sa point na yun. Or kasabahan mo to sa trabaho. Merong mother figure ako na nakikita dito, na magkakaroon ka ng disappointment sa kanya. Or sa iba dito, this is a lover.
no? Babae man o lalaki ito. May mga unexpected situation happen into your life na ikaka-excite mo. Handun din yung union o pagkikita. Pero ang hindi maganda kasi yung disappointment sa isang babaeng mother figure, ano, yun. Or pwedeng may nararamdaman siyang sadness o may mararamdaman ka sa kanyang sadness. So, iba sa inyo ay may iniisip kayo na gusto nyong tahaking bago. Parang na dun sa point na may bagong opportunity or may mga bagong direction kayo na tatahakin. Sa iba kasi dito, unexpected of mga conflict, disappointment, intense, depression, separation, ihiwalay mo yung sarili mo or siya ito sa'yo, kanya-kanya, unhappiness, pagkalito at hindi pagkakaunawaan. Sa iba, kuhanin mo lang yung isa doon ha. Huwag naman mo naman kuhanin lahat. Pakyawin daw. Pwede nga gusto kong tayo. Tingnan natin, dapat iwasan yung Pisces. Iba dito may malalaman daw kayong katotohanan. Dapat niyang iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan ang isang babaeng malapit sa'yo. Yan ang sabi dito. Also, dapat mo daw iwasan yung maging pabigla-bigla ka at hindi ka magkaroon ng pagpaplano. No? Pwede rin sa pananalita, sa mga plano mo, sa mga action, decision, sa mga movement. Iwasan mo yung mga tao na pwedeng gamitin ka lang, yung mga hindi magiging equal sa iyo or ikaw ito, no? And iwasan mo yung hindi magkakaroon ng mga pagkakasundo o pagkakaisa. Iwasan mo yung mga tao na hindi kayo magiging same page. Kung may mga unfinished business, finish it. Iwasan mo yung mga tao na judgmental or being a judgmental situation to judge someone, yan hindi rin maganda, no? Iwasan mo yon. Iwasan mo ang pagkamaliit or mangmaliit ng tao or mga taong gano'n ng sitwasyon at huwag ka nang makitambog. Okay? Iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Kung may mga bagay na kailangan ng gawin, ba't hindi pa ngayon? At bakit pa sa next week o pagkaroon ka ng papaliban or i-delay? Tsaka syempre, ingat ka rin para hindi ka magkamali, no? Well, ang pagkakamali naman is a learning naman din sa nakikita ko dito. But still, ang nakikita ko to, yung ma-unfocus ka, ma-burnout yung mga taong bastos or being a rude na tao or kung ikaw ito, yan, bahala na situation, iwasan mo. Yan, ha? Tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino man itong love? Pisces in love. Uy. Ano yan? Universe. Okay, pagdating sa love, kung single ka, may makikilala ka na tao na either ito is malayo ang agwat, malayo ang agwat ng inyong edad or magkalayo kayo. Iba dito, biglaan mo tong makikilala. Or pwedeng may nakakausap na kayo, ganun. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, ay, ano yan? Wala, ano ka? Kinilabutan ako, ano yun? Parang may ano, saan galing yun? Okay, kung kayo sa kahiwalay, yes, pwedeng iba dito matagal na. Or nahandun yung point na kasi dito sa sitwasyon hindi mo naramdaman. Pwedeng noon, oo, noong panahon o noong una, pwedeng gano'n, matagal man o yung bago pa kayo halimbawa. Naramdaman mo naman sa kanya yung pagpapahalaga, pero dumating talaga yung point na unti-unting naging cold ano, yung relationship na ito. Nandun yung point na pag-iwan sa ere, paglayo, pag-iwas, and then feeling emotions, biglaan yung mga naganap o nangyari, sobrang na-stress, struggle, burden yung situation, mas pinili lang din talaga ng isa na mag-solo or mag-isa na lang din. Kasi mas pinili niyang maglayo.
dito sa sitwasyon, nagkaroon ng struggle sa situation, pero isa sa inyo is still, nandun pa rin yung point na gusto pa rin niya ng getting together or union o gusto kanya makausap or nahatak pa talaga ito ng nakaraan. Kung kayo naman is may third party relationship, yes, may third party relationship ako na nakikita dito, sa nakikita ko dito, at alam ko na alam mo naman yun kasi minsan hindi na rin naman kayo nagkakaintindihan, di ba? Pero full of support ka pa rin naman siguro sa iba, sa kanya, or hantong yung point na nagbo-move ka na rin sa iba. Pero mas maganda kasi yung clear ano dito sa situation. Ako nakikita dito. Yun. Pero nasa inyo naman 'tong desisyon na 'to. Ano, umaasa ka pa rin ba na magkakaroon ng improvement itong sitwasyon? I don't think so. Pero nasa sa'yo pa rin yan. Kung kaya mo pa, why not, di ba? Pero kasi meron siyang hinahanap, or ikaw ito, or siya ito, parang merong wala sa'yo na nakita niya sa iba. O talagang Makati lang to. Ay, sabay, Makati ate, pakamot. Okay, hindi natin alam kasi parang may something na wala sa'yo na nakita niya sa iba. Kumbaga, either nagkaroon din siya ng disappointment or ikaw ito sa kanya, parang nandun sa point na yun. Kung kayo naman is walang third party relationship, hindi kasi kayo, kung matagal na kayo ha, kung matagal na kayo nito, nararamdaman, alam ko, siguro, it's more in stagnant na kasi ito, no? It's more in stagnant, sa nakita ko, syempre, may mga, isa sa inyo, either may sakit, or sa iba is, may mga time lang talaga na, hindi nagkakaroon ng unawaan. Nagkakaroon din kasi ng rejection, no? Dito sa sitwasyon. Siguro, minsan, hindi kanya maintindihan, or minsan, may pag-iwas na sitwasyon, ganyan, kaya nagkakaroon ng emotional, or may mga pagdadaanan daw kayo na problema pagdating dito sa connection na ito. Sa isang side naman na nakita ko is kung bago kayo nitong tao na to, hindi ka kasi kayo nagmamadali eh. You want to make it slowly but surely when it come in this connection. Yun ang nakikita ko dito, no? Yun, parang nandun kayo sa point na may mga bagay o sitwasyon pa na na aayusin nyo. Parang may magkakaroon kayo ng problema daw eh. Yun, magkakaroon ng mga burden situation. Hindi ko alam in what way, pero may mga gano'n kayong pagdadaanan na situation. Yun. Pero sa connection na ito is may tao na bitter pagdating sa relationship na 'to. Either ikaw, siya, or may ibang tao pa na magiging bitter. Kasi may ibang tao rin ako nakikita dito. Tingnan nga natin yung money mo. Oh my God, nadagdagan na naman ng, parang nangyari na 'to. Money. Hindi ko na pala dapat nilagay yung love kasi naglagay na ako ng love kanina, ate! Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo, pwedeng nandun yung point na mas more ka na ngayon this time na naghihigpit, ano, or mahigpit ka talaga pagdating sa iyong money. Nagkakaroon ng pagsasaayos pagdating sa money mo, or nandun yung point na unti-unti nang magkakaroon ng recovery pagdating sa iyong money. Sa iba sa inyo is kailangan nyo talaga itong ayusin. Nandun din kasi yung paghihintay, no? Ibig sabihin din sa iba, kailangan mo talaga mag-action. Mag-forward ka sa mga plano mo, try to progress, at be adventurous, no? Kasi magkakaroon ng pagsasaayos pagdating sa pera. Sa iba sa inyo is maaaring magkakaroon ng mga conflict situation o hindi pagkakaintindihan, reconnected ang pera, family, bahay, lupa, kayamanan, inheritance, o mga pagtatalo sa trabaho. Yan ang nakikita ko dito, no? Yun, medyo ano na lang din. Ako nakikita dito. Pero bakit ganun? Sana lahat kayo maging stable, ano? Ang ano mo kasi, ang pera mo kasi, ang mangyayari daw sa pera mo, okay, hindi okay, okay, hindi okay, hindi okay. May mga ganun time ka daw na mangyayari dito sa pera mo. Basta ako ano yung idea mo. Tsaka preparation is needed din dito Hindi ko alam why. Parang pinagpe-prepare ka niya. Siguro may mga situation happen pagdating sa connected ng trabaho or pera. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang sabi. May mga, siguro, make a plan ang sinasabi. O may mga plano ka na
pagkakagastusan talaga. Kaya ang nakita ko parang naggaganon yung pera mo. Arigatou namaste, God bless.